Hi guys, today isi-share ko sa inyo yung experience ko, wear test ko, nitong bagong perfume na na-discover ko last December, and this is Club de Nuit Maleka. So, nung first time kong naamoy ito sa store, kasi naghahanap ako ng mga pangregalo na perfumes from Temptations na brand. Meron siya sa iba't ibang mga malls. Nakita ko to sa tabi niya, which is under Signature Scents. And ang naamoy ko sa kanya is amoy Delina na mas fresher and mas lighter. Same din yung experience ko nung mga unang sprays ko nung binuksan ko na tong bottle na nabili ko. Guys, nagbabasa ako ng notes ha. Sa mga laging nanonood sa akin, alam naman ninyo na lagi akong may notes kasi ayoko yung paligoy-ligoy tayo, no? Ang naamoy ko sa kanya is Delina na lighter and wearable, kaya binili ko siya kagad. Kasi minsan nahihirapan akong gamitin yung Delina ko na perfume. So ngayon, dahil mga nakailang sprays na ako dito sa bottle ko. So, nagamit ko na siya. Ang naamoy ko na sa kanya, even straight, ito sa bottle ngayon habang inaamoy ko, is amoy powdery agad na may slight fruitiness, and that's the lychee. Initial spray habang ginagawa ko tong notes ko, naamoy ko kagad yung praline, yung sweetness ng praline na dapat sa base notes ko pa siya maaamoy or sa dulo ko pa siya maamoy, pero naamoy ko na siya kagad. Malakas siya guys, ngayong medyo matagal-tagal na tong bottle ko, hindi na Delina yung naamoy ko gaya nga nung sinabi ko, kundi yung powdery praline sweetness. After 30 minutes, ito na yung gusto ko dito. Everything is well blended na and magiging softer na siya. Tapos parang may something, parang fresh na note na hahalo. And so at this point, powdery praline sweet na fresh na siya. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, i-test ninyo, pumunta kayo sa mall, hanapin ninyo yung signature scents, and mag-amoy-amoy na rin kayo sa Temptations na brand kasi same company lang naman yan. Yung isa mas mura, yung isa mas mahal, baka may mahanap kayong ibang gusto ninyong perfume like this one. Aksidente ko lang siyang nahanap kasi wala akong balak bumili ng any Club de Nuit. Wala pa nga akong Club de Nuit na perfume. Siya yung first kong Club de Nuit na perfume. Naamoy ko rin yung kaamoy ni Baccarat Rouge 540, pero may Baccarat Rouge 540 na ako, meron na ako nung X-Straight, meron na ako nung Zara, meron pa ako nung Galaxy na mist lang siya. Kumbaga, tama na. Ang dami ko ng perfumes na kaamoy ni Baccarat Rouge 540. Meron pa ako nung Dua. So, hindi ko na siya binili. Pero dito, nag-amoy-amoy pa rin naman ako syempre. Sabi ko nga sa inyo, open-minded tayo. Although nagtitipid tayo, parang mas mindful na yung pagbili natin. Kasi ang hirap ng buhay ngayon guys. Hindi na tayo yung kagaya dati na bili lang ng bili. Ngayon hindi. Pag may mga kaamoy na, medyo pag-iisipan na siya ng mabuti. So may pagka-slight matured siya kahit na may praline sweetness siya. Yun yung maganda dito sa perfume na to. Mostly, pag ganito yung timpla ng perfume, pambata yung dating niya. Pero this one, at least for me, bagay siya sa mga nasa mid-20s pataas. Sweet and powdery, pero well put together ang dating. Ang galing ng pagkakatimpla ni Olivier Cresp. Siya lang naman yung nose behind Midnight Poison, Mugler Alien, Paco Rabanne XS, and madami pang ibang sikat na perfumes. Pwede siyang pang everyday guys kasi sweet and powdery. Pero it's not overly sweet. So pwede siyang pang everyday, pang office. Hindi siya yung powerful na perfume na pang girl boss. Pero ang bango-bango mo and kagalang-galang pa rin naman. Malakas siya pero hindi siya yung type kasi ng malakas na masakit sa ilong. Although, I would still recommend na mag-test kayo. Amuyin nyo siya sa store kasi because of the powderiness, some might find it pang mommy, pang tita, pang lola. Kasi nga, na-associate natin usually yung mga powdery perfume sa mga lola and tita. Because back in the day, ganyan yung mga scents nila, yung mga pabango nila. Plus, gumagamit sila ng mga scented na mga powders before. So, yun yung naalala natin sa kanila. Kaya kahit na hindi naman talaga siya pang lola, pang tita, minsan meron tayong ganong amoy and ayaw natin siya. Pwede siyang pang signature na scent, all year round pwede sa weather natin sa Pilipinas, and kahit na may tamis siya, parang may calming siya na dating. Because of yung powderiness niya, para siyang warm hug ng mommy dahil nga dun sa powderiness niya. Pero, depende kasi sa body chemistry. Sa akin kasi habang tumatagal siya sa skin ko, lumalakas yung powder, lumalaban din yung praline na note. Pero hindi siya, ito yung lagi kong sinasabi sa mga matatamis na perfume. Minsan,
parang feeling mo, ang lagkit-lagkit mo. Para kang natapunan ng candy, natapunan ng sugar, natapunan ng chocolate. Ito, because of the powderiness, hindi ganun yung feel niya. Diba? Amoy yung pinag-uusapan natin, pero may feeling may feeling. I hope nagigets nyo guys yung ibig ko sabihin. So sa dry down nito, powdery, fruity, and praline sweet. Ganun siya, kaya nagustuhan ko siya guys. So, ayan na yung review ko nitong Club de Nuit na Maleka. I really love this perfume. Na-try nyo na ba tong perfume na to? Ano yung experience nyo sa kanya? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!